Okay, so our topic is principles of communication. Okay, so pag sinabi natin principle, this topic will help us to understand the nature, the nature, pangit ang sulat ko. Yan, nature. Sabihin ng nature yung naturalesa niya o yung katangian niya. Okay, so also this topic, pag sinabi natin ding principle, it talks about as well the guidelines. Okay, so this topic will help us to understand the nature o yung katangian ng pakikipag-communicate, then also the guidelines of communication. So let's start. Number one, number one principle of communication is it is a transactional. Okay. So bakit siya tinawag na transactional? Kasi daw, it is a two-way process. Ano yung ibig sabihin ng two-way process? Ang ibig sabihin yan, parang ganito. Yan. Two-way. Sabihin, may magsasalita, may nakikinig. So, babalitarin mo lang din yan. Kapag ito nakinig, siya naman yung magsasalita, then siya naman yung makikinig. Then, two-way process siya. Hindi laging ito lang lagi yung nagsasalita. Hindi ganun. Okay. Now, ang question dyan is, bakit siya tinawag na two-way process? Kasi, it involves exchange. Okay? So, pag sinabi natin involves exchange, ibig sabihin yan ay it is a give and take nature. Sabihin, kapag may nagsasalita, makikinig ka. At pag nagsasalita ka naman, dapat makinig siya. Also, pag sinabi natin give and take nature, kapag ikaw ay nagsasalita, automatically, dapat meron siyang respond. Yun yung ibig sabihin ng give and take nature. Necessary ba, sir, na magsalita ito? Hindi, kasi yung respond ay meron siyang dalawang uri, di ba? Merong verbal tsaka non-verbal. Okay? So, next, ano ang main point nito? Ang main point, kapag ikaw ay nagsasalita, i-expect mo yung reply. Okay? So, dahil na-expect mo yung reply, once na ikaw ay nagsalita, automatically, may magre-respond sa'yo. Since may magre-respond, dapat pag-ingatan mo ang iyong sasabihin. Bakit? It's just because you cannot control the reply of a person. If ikaw ay nakapagsalita or kapag there's an information comes out to your mouth, what happened next is you will expect a reply. So the moment that there's an information comes out in you, automatically someone will respond a reply. Okay? So, bakit mo kailangan mag-ingat? It's just because we cannot control the response of a person. Maganda man ito o pangit, hindi natin ito makokontrol. So, what you can do is you should be careful about your words. Okay? Next, inevitable. Pangalawa, ang communication daw ay, sinasabi dito, hindi mo siya pwedeng pigilan or it is inevitable. Hindi mo mahihinto ang pakikipag-communicate. Whether you like it or not, makikipag-communicate ka. Okay? So, matatapos lang ang pakikipag-communicate ng isang tao kapag siya ay wala na.
No? So, sabi nga natin dun sa first lesson natin, kailan nag-uumpisa ang pakikipag-communicate? Pag nabuhay ka. Kailan natatapos? Pag namatay ka. So, hanggat buhay ka, hanggat binibigyan ka ng pagkakataon na mabuhay, automatically, hindi mo pwedeng alisin sa sarili mo na makipag-communicate ka. Sir, paano po pag hindi naman ako nagsasalita? Nagkulong nga lang ako sa kwarto eh. Di ibig sabihin, sir, hindi ako nakipag-communicate, wala naman akong nakausap. Wag nating makakalimutan na ang pakikipag-communicate ng isang tao ay may dalawang uri. May verbal, tsaka meron ding non-verbal. So, whether you are not talking to someone, but your gesture, your body language, and your behavior will automatically be considered as a non-verbal communication. So, if you will say that you didn't talk to anyone, so that you can say na hindi ka nakipag-communicate, that's wrong. It's just because not only verbal communication are considered only a communication. There is also other way of communication, and that is the non-verbal. So therefore, we can say that the second nature or principle of communication is inevitable. You cannot stop to communicate until you are alive. Okay? So, hanggat ikaw ay nabubuhay, hindi mo mapipigil to. Okay? So, ito yung mga example. So, pag tayo nagising, kapag tayo nasa school, or kahit na minsan nga tayo ay mag-isa, nakikipag-communicate pa rin tayo. So, ano yung main point niyan? So, kung kanina sa transactional, ang main point niyan ay dahil ang reply ay expected, kapag ikaw ay nagsalita, you should expect a reply or response to your to someone. Ano naman ang main point ng communication is inevitable? Main point niyan, hindi mo nga siya matatanggal sa buhay mo. So, ang tanging magagawa mo na lang ay makipag-communicate ka properly. So, yan lang yung tanging pwede mong magawa. Okay? So, next. Number 3, communication is goal-oriented. So, kapag daw tayo ay nakikipag-usap, we should have goal in mind. So, kapag daw tayo ay nagsasalita, dapat daw maintindihan natin na ang isang nature ng communication ay dapat meron tong goal. So, ano ba ibig sabihin ng goal? Sabi dito, when we communicate, you have goals in mind. So, ang next question dyan ay, ano yung ibig sabihin ng goal? And paano natin masasabi na meron kang goal sa pakikipag-usap? So, ano bang ibig sabihin ng goal na yan? Ang ibig sabihin yan ay ito. Pag sinabing meron kang goal, ibig sabihin yan, meron kang purpose. Okay, meron kang purpose in mind. So, when you are talking, dapat pag sinabing meron kang goal, meron siyang purpose o may dahilan. May layon ka, may target ka, or meron kang gustong i-achieve. Okay? So, meron kang gustong mapangyari. Kapag ikaw ay nakikipag-usap, dapat merong ganyan. Okay? So, ano yung mga halimbawa ng purpose? Una, to persuade, to entertain, to inform, to express, to influence. Next is, ano yung main point niyan? Kapag meron kang goal, ano daw yung pinaka makukuha nating information dyan kapag naintindihan natin na ang communication pala dapat ay goal-oriented, or you should have purpose or goal
when you are communicating with other people. So, ang main point niyan, kapag tayo daw ay nagkakaroon ng goal sa pakikipag-usap, ay nagkakaroon daw tayo ng understanding sa ating sense-self. Ano yung ibig sabihin yan, sir? Ibig sabihin, mas nakikilala o naiintindihan natin yung ating sarili. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kapag halimbawa ikaw ay nagsasalita, kaya lang, you found out na meron kang stage fright o parang meron kang yung bang social anxiety, if I'm not mistaken. So dahil doon, na nagkakaroon ka ng parang hindrance to talk to many people. Kaso, dahil natutunan mo na kailangan palang magkaroon ka ng goal, so ang ginawa mo is kailangan mo mag-report. So kailangan mo pumunta sa harapan. Ano yung ibig sabihin nitong sense-self? So, habang ikaw ay nagsasalita, na-execute mo yung report mo. So, from there, mas nakikilala mo yung sarili mo na, ay, kaya ko naman palang humarap sa maraming tao. Hindi naman pala totoo na mahiyain ako. So, parang ganun siya. Mas nakikilala mo yung sarili mo kapag ikaw ay nagkakaroon ka ng goal kapag ikaw ay nagsasalita. Halimbawa, ganito pa isa. Meron kang kaibigan, nakausap mo siya. Tapos, dahil you're always lagi mong ini-include yung goal or yung purpose kapag ikaw ay nagsasalita. So, as a result, kung nakausap mo yung kaibigan mo, ay nagkaroon ka ng payo sa kanya. Natulungan mo siya, in short. Dung time pala nakausap mo siya, may problema pala siya. Pero dahil you're always include goal in your communication, right away nabigyan mo siya ng payo, na-uplift mo siya. So na lift up mo yung kanyang emotion and yung kanyang mindset. So from there naisip mo na, ay, kaya ko palang na magpayo. Kaya ko palang tumulong sa isang tao na merong problema. Na-uplift ko pala yung kanyang emotion. So, mas nadidiscover mo yung iyong sarili. So, para magawa mo daw yan, kailangan meron kang goal in mind kapag ikaw ay nagsasalita. Okay? Next, ang communication daw ay meron din daw itong various level o antas o level. Yung mga level na yan ay una, intrapersonal. Number 2, interpersonal. Number 3, small group. Then number 4, public or mass. Pag-usapan natin tong intrapersonal. Yung intrapersonal, alam niyo naman siguro to, no? Ito yung tumutukoy sa iyong sarili. So, ito yung komunikasyon na tumutukoy sa iyong sarili. Or, tumutukoy ito sa self-talk. Sa self-talk, hindi ito yung tipo ng kinakausap mo, literal yung iyong sarili. Ang ibig sabihin ng self-talk ay nagkakaroon ka ng self-reflection. No? Now, pag sinabi natin self-talk, ito yung tumutukoy sa self-reflect. So, alam ko, some of you are doing this self-reflection. And sa 1.2 and sa 1.3 ay naituro ko na din kung paano ba yung ano ba yung ibig sabihin ng self-talk na ito. Hindi ko na yan uulitin pa ulit. Okay? Ano ba yung purpose kung bakit natin kailangan magkaroon nitong tinatawag na self-talk? No? Ang purpose niyan ay para maibalik mo yung iyong sarili sa kung sino ka ba talaga. Yun yung dahilan kung bakit mo kailangan mag-self-reflect. Hindi para magre-reflect ka para gayahin yung ibang tao o para magkaroon ka ng panibago mong pagkatao. Hindi ganon. Kung hindi para ibalik ang iyong sarili sa kung sino ka ba talaga. Yun yung purpose kung bakit ka nagkakaroon ng self-reflection. And ano ba yung mga halimbawa niyan? Daydreaming, affirmation, self-questioning,
conflict resolution, and mediation. Next, pag-usapan natin itong interpersonal. Yung interpersonal, ang ibig sabihin niyan ay pakikipag-usap mo or pakikipag-interact mo sa isang tao. Kapag sinabi natin interpersonal, meron siyang bilang. Isa o hanggang 2 tao na nakakausap mo. Okay? Gaano ba kahalaga na ang isang tao ay merong nakakausap? No? Ang dahilan kung bakit kailangan ng isang tao makipag-usap sa isang tao, isa o hanggang 2, ang purpose niyan is, kung ikaw ay nag-i-intrapersonal, natutulungan itong yung iyong sarili. Yung interpersonal naman, ang natutulungan mo naman dyan ay ibang tao. Okay? So, ikaw yung nag-share, ikaw yung nagpapaliwanag sa kanila ng mga dapat nilang gawin. So, aside from natutulungan mo din sila, kagaya nga sinabi ko sa inyo, nagkakaroon ka dito ng self-discovery. Kagaya, nakakaya ko pala na tumulong, maayos pala akong magpayo, something like that. Now, ano yung mga halimbawa niyan? Phone calls, text messages, gestures, active listening, meetings. Next, small group. Ang small group naman, 3 or more. Kung makikita nyo, ayan, 3 or more siya. Higit sa 3, no, na pakikipag-usap. Ito yung parang cycle nyo, kagaya nung sa classroom. No, yung 3 kayo, 4, 5, yan. Small group ang tawag natin dyan. So, para mas mabilis tayo, ano ang purpose kung bakit kailangan mong magkaroon yan? Kung bakit kailangan mong makipag-communicate dito sa mga small group na to? Kasi class, sa small group ay dito mo matatagpuan yung tinatawag na mutual interest. Parehas kayo ng gusto. Or shared identity. And also, yung common purpose. So, meron yung 3. Anong silbi niyan? Anong silbi nito? Ang silbi niyan, kung meron kang mutual influence o meron kayong common purpose, kung ikaw ay nahihirapan na i-achieve yung purpose mo in life, dahil meron kang kaparehas na purpose, mas nagkakatulungan kayo na ma-achieve yung purpose nyo in life. Kasi nga, meron kang nakakatuwang. Kaya nga sa buhay, di ba? Napaka-importante na parehas kayo ng mindset. Sa lahat ng aspeto ng buhay, no? Lalo na, halimbawa sa pag-aasawa or sa mga kaibigang pipiliin mo, napaka-importante na meron kayong common purpose. Kasi kapag magkaiba kayo ng purpose, doon na nagkakaroon ng conflict. So, iba yung perspective niya, iba yung perspective niyo, magka-clash kayo. So, kadalasan pa naman sa tao, hirap tayong i-accept na mali yung purpose mo, o mali yung goal mo, o mali yung mindset na meron ka. So, ang pinaka-importante dyan, para maiwasan yan, kailangan magkaroon kayo ng small group na meron kayong common purpose. Now, gaano to kahalaga? Yun nga yung nabanggit ko sa inyo. Mas natutulungan ka nito na ma-achieve yung iyong goal o yung perspective, lalo na kung ang gusto mo ay makipag-communicate ka ng tama. So, kung gusto mo niyan, sumama ka dun sa mga tao na maayos makipag-kausap para meron kayong common purpose. So, kasi kung sasama ka sa mga tao na hindi pinapahalagahan yung tamang way ng pakikipag-usap, ang tendency, may iba ka at pagkakaroon ng conflict of interest. So, hindi kayo magkakatulungan parehas. So, kung gusto mo ng ganyan, sumama ka dun sa mga tao na parehas kayo ng interest. Okay. Next, ano yung mga halimbawa? Group project meeting, family conversation, parent and teacher communication, meeting with clients, and group consultations. Next, yung public level naman ay kung medyo mabilis yung pagkakaslide ko nga pala class, huwag kayong mag-alala kasi I will send the PowerPoint to your GC. Okay? So, next is public communication. Yung public communication naman, tumutukoy naman ito sa pakikipag-communicate sa 5 o 6 o higit pang mga tao. Okay? So, maraming tao yung nakakausap mo dyan. Now,
Ano ang purpose kung bakit kailangan mo yan gawin? Kanina, doon sa small group, kung ang purpose nito ay para ikaw ay makipag magkaroon kayo ng common goal para matulungan nyo yung bawat isa. Ito namang public level ay upang ikaw naman yung makatulong sa marami. Ang halimbawa nga niyan ay seminars, press conference, public speaking events, campaigns, or church gatherings. So, ang purpose, hindi ito tumutukoy sa sarili mo, kundi tumutukoy ito sa pagtulong mo naman sa ibang tao para ikaw naman yung maka-inform sa kanila, maka-influence, ma-uplift mo yung kanilang emotion, or ma-enlight mo yung kanilang mindset. Yan yung purpose kung bakit kailangan natin ng communication sa public level. Next, communication is complex, number 5. So, sinasabi natin na ang communication madali lang naman kasi magsasalita ka lang naman tapos makikinig ka. Ang problema, hindi ito ganun kasimple. Okay? Kaya nagiging komplikado o mahirap ang pakikipag-communicate dahil ito sa term na process. Meron kasi siyang proseso, no, na sinusunod. Kaya ang pakikipag-communicate ay mahirap. Now, bakit? Bakit yung process yung nagpapahirap sa kanya? Halimbawa, merong dalawang dahilan. Una, dahil dito sa implications. Pag sabing meron kang ini-imply, meron kang sinasabi. Pangalawa, meron tayong consideration. So, meron kang dapat isaalang-alang kapag ikaw ay nakikipag-communicate. Ano yung mga sinasaalang-alang mo? Una, yung relationship. Ano ba yung ugnayan mo dun sa tao? Pangalawa, yung personal. Pangatlo, yung relihiyon ng tao. Pang-apat, yung kulturang meron siya. Panglima, yung education. Then, yung pang-anim, yung kanyang estado sa buhay. So, ito yung mga implications and considerations na isinaalang-alang natin. Kaya, kung bakit mahirap makipag-communicate. Ano yung halimbawa niyan? Halimbawa na, sa kultura. Doon sa culture, halimbawa yung isang taong nakikipag-communicate ay hindi niya kultura yung gumamit ng po at opo. Pero yung mga kausap niya na tao ay ang kultura nila ay gumamit ng po at opo. So dahil magkaiba kayo ng kultura, nababastosan tuloy sa iyo yung tao. Kasi parang they are expecting you to use po and opo when you are talking, especially when you are addressing an elder, no? So, isaalang-alang mo yung kultura. Okay? So, ganun din sa relationship, sa personal, sa relihiyon, sa edukasyon, at sa estado niya sa buhay. Next is, ito pa yung mga additional points kung bakit nagiging komplikado ang pakikipag-usap. Una, sa interactive. Pangalawa, context-based. Pangatlo, culturally loaded. Pang-apat, circular. Then, panglima, ito ay irreversible. Ano ba yung interactive? So, ibig sabihin kasi, dapat, ang pakikipag-usap ay two-way process nga siya, no? So, kaya siya nagiging interactive. So, kung nagiging one-way process lang siya, dun nagkakaroon ng problema. So, kaya siya kailangan, dapat interactive ito. Pangalawa, context-based. Mahirap yung communication dahil magkakaiba tayo ng context, no? Minsan, iba pala yung ibig mong sabihin, iba yung nakarating sa kanya. Pangatlo, culturally loaded. Okay? So, ano yung ibig sabihin ng culturally loaded? Ang ibig sabihin nito ay iba-iba nga ng kultura, no? So, minsan, pag magkaiba ng kultura, hindi rin nagkakaunawaan. Circular, ang ibig sabihin niyan, nagkakaroon ng pag-ikot ng pakikipag-communicate. Ano yung sabihin ng pag-ikot? Pagbalik sa iyo ng mensahe, yung reply nga na tinatawag. Somehow parang related din dito. Okay? So, ibig sabihin ng circular, nagkakaroon ng flow yung pakikipag-usap ng isang tao. Then, next is irreversible. Kapag ikaw ay may sinabi na, hindi mo na pwede yan ibalik pa. Hindi mo na mababawi yan. No? So, kaya siya nagiging komplikado. Next,
Ang communication daw ay pwede rin daw itong matutunan. So, maraming mga dahilan o maraming mga paraan pala rather para mas matuto tayong makipag-communicate ng tama. Meron akong video dito kaya lang hindi ko na ipe-play ito kasi masyadong mahaba. Okay. Next, communication is relational. Pag sinabi natin relational, ang ibig sabihin yan, in any communication setting, aside from sharing meaning, the process how meaning is created also echoes two vital aspects, the relationship of communication. Para mas madali nyo itong maintindihan, meron dalawang uri ng relation. Kasi di ba merong, doon sa meaning, di ba tinuro ko sa inyo, doon sa for key to understand the communication. Number one is yung pang-apat ay yung meaning. So, meron siyang two types, tama? Context-based and relation-based meaning, no? So, yung relation-based na yan, meron pa siyang dalawang uri. Yung dalawang uri na yan ay una, immediacy. Pangalawa is itong control. Now, anong ibig sabihin ng immediacy? Yung immediacy, tumutukoy ito doon sa antas ng attractiveness or liking o yung pagkagusto mo at pagkahumaling or attractiveness mo doon sa isang tao. Now, ano yung kinalaman yan sa communication? Ibig sabihin, tumutukoy itong immediacy sa kagustuhan mo at pagnanais mo na makausap yung tao. Okay? So, it shows your verbal and non-verbal behavior in communication. Halimbawa, yung ngumingiti siya sa'yo habang nakikipag-usap. Emphatic listening, yung mataimtim siyang nakikinig sa yung sinasabi. Active participation, yung merong touching, no? Yung bang para bang hindi naman ito yung parang nanghihipo. Hindi naman ganun. Yung parang tinatapik yung shoulder mo. Nagigets niyo naman siguro kung ibig kong sabihin, college naman na kayo. Then, panglima is yung giving compliments. Alam niyo na rin siguro kung ano ibig sabihin yan. Yung control naman, it refers to the degree to which one participant show dominance. Okay? Yung parang higit ako sa'yo. Okay? Yung parang kapag kinakausap mo yung tao, ipinapakita niya na higit siya sa'yo. Ang tawag dyan sa pakikipag-communicate ay control. Okay? So, halimbawa, giving instructions, telling the class to observe silence, controlling. Ito madalas yan, controlling. Yung kapag nakikipag-usap siya, gusto niya lagi siyang tama. Giving advice, and manipulation. Yan, mahirap yan. Okay? Yun yung 5 na halimbawa ng control sa pakikipag-usap. Next, number 8, communication is guided by culture. Okay, so, paulit-ulit nyo na itong naririnig sa akin na ang communication, merong malaking bahagi ang kultura kung paano nag-work out ang pakikipag-usap ng isang tao. Yung kultura, ito yung tinatawag natin na system of knowledge shared by a relatively large group of people. Ito yung nakasanayan ng isang tao sa isang specific na lugar. Halimbawa na, nakasanayan mo sa isang lugar yung paggamit ng po at opo, yung pagmamano, at marami pang ibang nakasanayan tayo na kaugalian na bahagi ng kultura. Okay? Ano yung mga halimbawa ng sistema ng kultura na nakakasanayan natin? Halimbawa, ito yung mga shared beliefs. Ito yung mga itinuturo sa ating kaugalian. O dapat rumespeto ka sa matatanda. Dapat gumamit ka ng po at opo. Next, values. Ano ba yung value mo o values mo in life? Ano ba yung ano ba sa Tagalog yung values? Yung bang yung tamang pag-uugali ba na dapat o prinsipyo ba, something like that. Then next, symbols. Then pang-apat is yung pag-uugali, no? Next, how message are created and processed. Tingnan niyo to
message are created and processed in order to foster understanding is greatly influenced by cultural background of communicators. Sabihin, yun daw pagsasalita ng tao, kung paano daw niya pinoproseso yung mensahe, meron daw malaking bahagi daw dyan yung kanyang cultural background. Ano ba yung mga nakasanayan niyang kultura at pag-uugali o pinaniniwalaan niya, may malaking kinalaman yung kung paano siya magsasalita at kung paano niya iproseso yung kanyang sasabihin. Okay? When one communicates with other who cultural backgrounds differ, kung magkaiba daw, from his or her own, he or she needs to look at himself or himself. So, kapag daw tayo ay nakikipag-usap, at we found out na magkaiba ng kultura na kinagisnan, dapat i-consider daw natin ito. Kasi, hindi magkakaroon ng maayos na ugnayan kapag magkaiba ng kultura at pag-uugali. Okay? So, next. Meaning, ibig sabihin daw niyan, dapat maging sensitive ka sa bawat kultura na meron ng ibang tao. Hindi porket magkaiba kayo ng kultura ay iba na yung o ikaw na lang lagi yung tama o siya na lang ba lagi yung tama. Hindi ganon. So dapat ang gagawin natin ay i-observe natin yung kultura nang sa ganon ay mas magkaunawaan ng mabuti. Okay? So, ang tawag natin doon ay cultural sensitivity. Application of sensitivity in communication. Paano daw natin to i-apply? O saan daw natin i-apply yung cultural sensitivity? Una, sa kasarian. Pangalawa, sa edad. Pangatlo, sa antas. Pang-apat, sa sexual orientation. O yung kanyang, alam niyo naman sexual orientation, di ba? Yun lang. So, doon nagtatapos yung ating discussion na principles of communication. So, hopefully ay may natutunan kayo. Hindi ko na masyadong na-elaborate ito dahil this is a recorded video. Bagamat ito ay pwede naman kasi ako mag-send lang ng PowerPoint pero mas pinili ko na magkaroon ng pre-recorded video nang sa ganun mas matutunan nyo yung discussion. Okay? Sana aralin nyo itong mabuti nang sa ganun ay makatulong sa pagsasagot nyo sa exam. So, I wish you good luck sa ating exam next Thursday. Next Thursday nga. Okay? So, yun lang and God bless you all.